Hi guys! So welcome back to another mini vlog. For today, samahan nyo ulit ako sa isang productive day dito sa bahay. Actually, wala namang exciting sa ganap today. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga usual things na ginagawa ko kapag nasa bahay lang ako. And yes, another day, another set of chores. So let's start! First things first. Bago simulan yung mga chores na gagawin ko, kailangan muna nating pakainin yung dalawang babies ko. Syempre, hindi pwedeng mauna ang chores kapag may dalawang pusang naghihintay ng pagkain. Sila talaga yung boss dito sa bahay. So, after feeding the cats, nag-prepare naman ako ng breakfast namin ni Habi. Nagprito lang ako ng hotdog today. Simple breakfast lang. Pero honestly, minsan gusto ko lang yung simple lang. Kaysa kailangan pang mag-prepare ng maraming ingredients. At least, may breakfast na kami. Ready na ako mag-start ng chore. After breakfast nga namin, balik na tayo sa reality. Tinukpi ko muna nga yung sofa bed para mas maluwag at mas maayos tignan yung room. Hindi ko alam kung kayo rin na, pero kapag may isang bagay na nakakalat sa room, parang feeling ko kailangan ko nang ayusin lahat. Kapag nagsimula na kasi ako, hindi na ako mapakali hanggang sa makita kong malinis na yung buong area. So habang may energy pa, sulitin na natin. Nilagyan ko nga pala yan ng bedsheet kasi nga kinakamot ng pusa akong maliit. So dito nga, inayos ko lang yung mga nakakalat sa lamesa. So pinunasan ko nga lang din yan ng seaways para matanggal yung mga alikabok at ma-disinfect na din siya. So pinunasan ko din yung aircon dito kasi may nakita kong alikabok. So inayos ko na nga lang din yung ilalim ng lamesa kasi nga naka-disorganize na naman siya. So nagwalis na nga lang din ako dyan kasi ang daming mga nakakalat ng cat litter kasi nga kukulit ng mga maligalig. Tingnan nyo naman. So, after ko nga magwalis, nag-prepare naman ako ng pang-map ko sa sahig. So, ayan, nag-map nga ako ng sahig. Gamit lang yung basahan, tsaka yung seaways na powder kasi nga white yung sahig namin para mas maputi siya. So, yung ginamit ko nga ang map dyan is yung clip map lang. So, yan lang yung map namin, yung kiniklip lang siya. Pwede siya sa dry wipes or wet wipes. Nag-spray na ako ng air freshener at pinatay ang ilaw at sinarado ang pinto. Of course, hindi matatapos ang morning natin kung hindi tayo naghuhugas ng plato. Naubusan na nga ako ng dishwashing dyan, kaya nag-refill muna ako. Tapos may biglang may tumawag sa akin, parcel pala, kaya bumaba muna ako. Grabe guys, saludo talaga ako sa mga rider na bumabiyahe ngayon. Lalo yung mga nagde-deliver ng mga parcel. Kasi grabe ang lakas ng ulan. So sana po mag-iingat po tayong lahat. Lalo ang dulas pa naman ng kalsada ngayon. So tapos na nga ako maghugas ng plato dyan. Kahit maraming yung hugasin ko, mabilis ko lang siyang hugasan. Basta kasi masabunan ko na okay na yun. Charot! Hindi, joke lang guys. Mabilis lang talaga ako kumilos pagdating sa paghugas ng plato. So dito nga, sinubukan ko ikulong yung dalawang pusa kaso nagrarambula na naman sila. Kasi ang kukulit nila, lalo na silang kumulit, ng dalawa na sila. So dito nga, inayos ko yung mga kalat-kalat dito. Pero alam niyo guys, wala akong ma-let go dyan. Gusto ko kasi kapag nagtapon ako ng mga gamit, pag-iisipan ko, ayoko mag-isip that time. So dyan ka muna. So, dito nga, winalis ko lang yung dining. Uy, dining! Mini dining namin. Tsaka yung cat litter ng mga pusa. Nagdakot-dakot na naman ako. Ang alipin ng mga pusa. Ako yon. So, sa sobrang liit nga ng bahay namin, yung cat litter malapit sa kainan namin. Wala kaming choice. So, after ko nga walisan dyan, minap ko na rin yan para matapos na ako dyan. At inabot nga ako ng alas 12 na yan. So, papakainin ko na yung mga pusa kasi nga umiiyak na sila. O, diba? Una, almusal. Tapos ngayon, tanghalian naman. Actually, yung kitten ko, yung madalas dapat kumain. Pero sobrang nakakatuwa tong kitten ko na to talaga, na si Charlie. Grabe, sobrang lakas niya kumain. Kaya siguro na ito kumain ng 10 times a day. Kung gaano kahinhin yung pusa kong malaki na si Kakao, siya naman ganon kalakas kumain nitong pusang maliit na to. 2 buwan pa lang yan guys ha. So kinuha ko na nga yung mga sinampay dito kahit basa pa yung iba. So syempre, 'di ba, productive, papanindigan ko to. Yung iba nga dyan guys is nilaban ko nung nakaraang araw pa, pero yung iba dyan kahapon lang. Kaya yung iba basa pa, kaya binalik ko din. Lalo na yan yung brown. So after nga nyan is alam nyo na kapag kinuha yung sinampay magtutupi. Pero nagwalis nga muna ako kasi nagkalat na naman ng litter sand yung mga pusa na yan. Walang katapos ang walis.
Pero lagi kong sinasabi, okay lang. Masaya naman kasi talaga akong kasama sila. Kaya gagawin ko lahat para sa kanila. So dito nga guys, mag-uumpisa na sana ako. Kaya lang may tumawag na rider na naman. So another parcel na naman tayo. Inaabangan ko talaga yung parcel na yun kasi nga may gagawin ako doon. Malalaman na lang sa dulo ng video na to. Pagkagaling ko nga sa labas, bigla ko nainitan. Kaya tinali ko yung buhok ko. Inumpisahan ko na nga itupi yung mga damit. Kung kayo guys, tinatamad kayo magtupi ng damit, ako hindi. Gustong gusto ko magtupi ng damit. Gustong gusto ko yung ipantay siya, i-organize. Syempre, eme lang. Pero kasi wala naman akong choice kundi ako lang magtutupi ng damit. And gusto ko nga organize yung cabinet namin kasi maliit lang yung cabinet namin. Kaya ginagawa ko talaga lahat ng paraan kung paano pagtupi para lang magkasya yung mga damit namin. So dito nga guys, natutuwa ako kasi nakuha ko na yung tupi para sa short ng asawa ko. Sobrang problema ko talaga kung paano tupin yung short ng asawa ko. Sa wakas, nakuha ko na nga rin. Hirap na hirap nga ako dati paano i-organize yun. Ewan ko ba, bakit bigla na lang nagka-miracle sa kamay ko. So, after nga niyan, inayos ko na rin yung mga damit ko. At thank God, nakaayos siya ngayon ha. Alam nyo kasi, mas magulo yung gamit ko kaysa sa asawa ko. Mas gusto ko, mas maayos yung gamit ng asawa ko kaysa sa akin. So, dito nga sa kabilang cabinet, ayoko pa nga sana ayusin no kasi inaantok ako. Pero nga kasi naumpisahan ko na, kaya bakit tatama rin, di ba? Kasi ang hirap itulog nito kapag may naisip ko, hindi ko naayos yun. Kailan ko ayusin yun? Bukas pa ba? Tapos kinabukasan, tinamad na. Hanggang sa hindi na nagawa. Tapos na nga ako magtupi dyan, binalik ko lang yung mga basang damit and hindi ko kaya siyang tupiin kasi nga baka mamaho. Nilagay ko na nga lang din yung mga hanger dyan sa sampayan para hindi nakakalat, ba? Diba? So, ito na nga, binuksan ko na yung mga parcel. So, yung mga parcel ko is mga hooks siya. Map hook, lahat ng hook. Binilan ko din ng mga treats yung mga pusa. So, nakikita nyo guys kung gaano kakalat yan. Yung dustpan namin, walis, tsaka yung map. Kaya bumili ako ng ganito guys, yung map hook. Pero hindi nyo na kailangan butasan yung pader nyo kasi self-adhesive lang din yan. Sinusukat ko na nga dyan yung map hook kung saan ko ilalagay at para mas maging organized siya. Sorry kung puro likod ko lang yung nakikita. Ito nga pala yung sinasabi ko self-adhesive guys. Bali yung clear, yun yung ididikit nyo sa pader. Tapos dyan nyo ikaklamp yung holder ng map nyo or walis. Dalawa na nga yung binili ko. Yung isa para sa map, yung isa para sa dustpan tsaka walis. Alam nyo ba na 3 pesos ko lang to nabili guys, each. Imagine sa ganong barya, makaka-organize na ng mga panlinis mo. Self-adhesive nga to, pero mas maganda, lagyan nyo pa na rin ng pampatibay. So sa akin, ang nilagay ko is 3 frog. Sobrang dikit neto guys, kahit pintura nyo matatanggal sa sobrang dikit. So dito nga guys, is dinikit ko na siya sa pader. Dito ko lang siya nilagay para mas minimalist siya tingnan. Inisnert ko na nga rin dyan yung hook. Pero natanggal. So, dinikit ko nga lang ng maayos yan kasi nga baka hindi pa siya natutuyo. Tapos nilagay ko na agad, nilagay ako ng agad ng pressure. Sure? So, ayan nga. Medyo maayos na siya. So, sinubukan ko na nga i-hook yung walis at dustpan. So, una nga, hirap na hirap ako kasi kailangan mapasok mo muna siya bago siya tuluyang mapasok talaga. Ano daw? Tinanggal ko pa nga yan guys kasi akala ko kailangan tanggalin yan pero hindi pala. So, yun nga, naisip ko, yun pala yung panghigpit doon. So, ito na nga, nagawa ko na. Nag-hold naman siya. Pero, sinubukan ko nga pwersahin kung matatanggal. So, natanggal nga siya. So, nilagyan ko ulit ng 3 frog para mas matibay na siya. Sa sobrang dikit nga nito, sa pintura siya kumapit. Kaya natuklap yung pintura. So, ito na nga yung final. Maayos ko na rin siyang nalagay at mabilis na rin. Nilagay ko na nga rin yung pangalawang hook para ma-organize na rin yung map namin. Para hindi na sila pakalat-kalat. O, diba? Ang organized na niya. From this na super kalat to this na hindi napakalat-kalat at nakatabi pa sa gilid ng pader. So, yun lang for today's video. Sobrang haba na neto. See you soon, guys! Makakapagkape na ako.